Hello mga boss, new video natin to every Sunday. Again, hopefully every Sunday. Ang mangyayari kasi magiging fix ng upload date natin, which is Monday, Wednesday at Friday. Pagdating naman ng Sunday, i-review natin yung mga published na video noong week na yon. Ang mga maling info, additional questions at iba pa. We can also tackle some other questions. Hopefully matupad natin ito, pero again, pag nagbago I will inform you sa community tab. So simulan natin mga boss. Parang iba ata ang kwento mo po ah. Take note lang po, ang World Serpent nang galing sa larong God of War sa PS4 at ang Ragnarok ay kasama sa scene ng God of War. Pero hindi pinatay ng World Serpent si Thor dahil ito ay kanilang kakampi at sila Kratos at ang kanyang anak, ang kanilang kakampi ay ang World Serpent. Well actually boss, ang Midgard Serpent ay originating from mythology at kinuha lang ito ng God of War. Take note, Kratos was a God of War from Greek mythology, tapos tumalo ng story papuntang Norse. According sa creator, si Kratos ay possibly nag-travel from Greece to Norway, kung saan dito niya natagpuan ng mga Norse gods na minsan ding lumakad sa ating mundo, according sa mythology. Actually, if you play the God of War, makikita mo dun na kinain o kinagat ni Jormungandr ang statue ni Thor, giving the idea na galit si Jormungandr kay Thor. So to answer your question, ang story na ginawa ko is the original boss. Statement from Night Assassin. Si Thor nga di naman kayang manalo din kay Hercules, although giant din si Hercules. Let us put the comics aside. Sa comics kasi medyo ibang story. Let us compare the Asgardian and the Nordic. In terms of brute strength, si Thor ang panalo. Remember, nakipag-clash siya kay Jormungandr, who literally, as the document says, encircled the world. Imagine niyo kung gaano kalaki at kabigat yun. I know, si Hercules malakas din naman, pero kasi si Thor nakuha niyang hilahin ang Midgard Serpent mula sa tubig with just his strength. Another thing is, Thor is a full-fledged god. Si Hercules ay half lamang. The reason why Thor would lose is simply because immortal si Hercules, pero si Thor hindi. That's just my opinion. Question from Mark Guy 3. Boss, matanong ko lang, bakit si Thor ang nasa kwento? Wala kasing story si Jormungandr sa libro. Si Thor lang talaga ang naging driving point ng kanyang story. Statement from Pringles 1976. Parang di po siyang nakapatay kay Thor. If you're basing it sa Marvel Comics or different books, then baka nga hindi si Jormungandr ang nakapatay kay Thor. Pero kasi boss, ang original literature ng Norse mythology ang kwento ko. So malamang yung nabasa mo o napanood is variations ng Norse mythology. Pumunta naman tayo sa next video and follow-up info, but still dadaanan natin ito, yung piranha. Piranha. Well honestly, mistake ito sa part ko. Salamat na din sa pag-notice kasi hindi ko na siya nagawang i-search yung tamang pronunciation nito. Which is kung babasahin mo talaga, mahirap sabihing silent H ang piranha. Pero ganun pa man, now I know. Statement from Jason Oblido. Search mo sir, may YouTuber na naligo kasama ang piranha, pero di siya namatay kasi di kumakain ng buhay ang piranha. Pero kung patay talaga, kakainin ka. Actually boss, kumakain ng buhay ang piranha. And na-search ko yung sinasabi mo, yung nilagay sa pool tapos dahan-dahan siyang umupo. Walang feeding frenzy kasi ng mga piranha comes with a certain factors, heat and hunger. Kapag mas mainit ang panahon o mas mainit ang tubig, mas irritable ang mga ito at mas agresibo. I would think na hindi ganun kainit ang tubig sa pool, considering ang kanilang behavior. Also, they are well fed. Kasi kung gutom ang piranhang yon, they will attack. 99% sure yan boss. Kahit nga kapwa nila, kakainin nila. Ganun sila kabrutal basta gutom. Ang frenzy kasi merong isang magsisimula then others will follow. Take a look as well boss kung papaano siya dahan-dahang umupo para hindi niya ma-disturb ang mga halimaw na yan. Statement from Venom Songbird 2K18. Kung nabubuhay tayo sa panahon nila, malamang makakatagal tayo. Pero iilan lang ang pwedeng matira at makasurvive din tayo sa mega extinction.
If maglaban lang ang Mega Piranha at Megalodon, it may seem na mananalo ang Megalodon, pero in terms of facts, talong-talo ang Megalodon. Kaya tingin ko ang pinaka-dangerous sa panahon nila is yung Mega Piranha. Tingin ko din makaka-survive tayo kasi hindi naman tayo sa tubig mostly. About naman boss dun sa fight off nila, I agree na mananalo talaga ang Piranha. Siguro kahit yung mga Piranha ngayon versus the Megalodon noon, mananalo pa rin ang mga Piranha ngayon. Siya kasi isang kagat lang, although yes we can agree na malakas ito. Pero kasi sandamakmak ang kakagat sa kanya, may matutulis ng ngipin pa. Segment from Melanie Josue. Boss, meron din yung myth tungkol sa Piranha. Minsang nagbakasyon si President Theodore Roosevelt sa Brazil. Long story pero ginutom nila ang Piranha para ipakita sa presidente kung kaano kabagsik kumain ng hilaw na baka. Thanks sa info boss, ngayon ko lang nalaman and nakita ko yung article. So basically mukhang si Teddy Roosevelt ang nagbigay ng mindset sa mga halimaw na to. Para sa mga hindi po nakakalam, dagdag dun sa story, ang mga locals ay gustong magpa-impress kay Teddy. Kaya humuli sila ng Piranha sa iba't ibang mga ilog at nilagay ito sa isang makeshift aquarium. Pinagsama-sama nilang lahat at noong dumating na si Teddy, pinakita nila na dito na kayang ubusin ng isda ang isang buong baka. Dahil nga gutom na rin ang mga ito, walang sinayang na oras ang mga Piranha at nilantakan ng baka. Now we go to our last part ng video, pakakapublish ko lang nung nakaraang araw, which is the flat earth. Salamat mga boss dahil kahit papano, kakaunti lang ang mga talagang nagsalitaan sa comment section. Although I do see the dislike button going up, pero it's okay for me. As long as walang lumampas sa limit. Sa totoo lang mga boss, may ibang mga content creator kasi na okay lang sa kanilang mga ganon. Like si Boss Pau, okay lang sa kanya at wala siyang pakialam sa mga haters, bashers o kung ano paman. Pero hindi kasi kami pare-parehas. Sa akin kasi, why give the opportunity to comment out kung bastusan naman agad, diba? I mean, in arguing, I can see minsan naglalabas ng emosyon, which is okay for me. Argument yan eh. Pero yung unang banat agad ay bobo, tanga, stupido, kahit na meron ng pin comment o kaya kahit inexplain mo na ng maayos at ang response is bastusan agad is literally stupidity for me. Well, kagaya ng mga purgatory at hell videos ko, nakalagay na nga na hindi hell sa Bible. Ang dami pa rin makakulit. Nakalagay na sa title, nakalagay na sa description, nakalagay na sa pinned post, and yet lahat yun na miss out. Those are the persons I block. Masyadong mga close-minded. On this channel kasi, respect is what I thrive for. Yung tipong kahit anonymous kayo, hindi kayo basta-basta keyboard warrior. You tend to think first bago mag-respond. That's what respect will do to you. Kasi nga, you respect the person kahit hindi mo sila kilala. So in a sense, ayaw mong maging bastos o bastusin siya. And in turn, mas magpo-formulate ka ng maayos na sentence. Hindi yung basta keyboard warrior typing skills kagad. Sa mga nagsasabi o nag-iisip na pag good boy effect lang ako, well, not really. Kasi if you really are a supporter at nakita mo mga comments ko, lalo na nung starting pa lang ako, nambabasag talaga ako ng mga cancer commentators as in literally. So no, hindi ako pag good boy effect. Bastusin ako sa taong bastos sa akin. And also, just a couple of minutes ago, probably yesterday, kasi papublish ko to kinabukasan, I saw a comment sabi mag-research ako at kinopya ko lang daw sa Flat Earth website. Siguro tong si boss ay manghuhula. Wala pa nga sa part 4, sinabi ginaya agad. He already jumped into conclusion. Kaya sinabi ko kung nabasa ba ang pin post, I want to give the benefit of the doubt. Baka mamaya nag-keyboard warrior lang at hindi niya talaga inintindi ang intent. Kaya ganun ang reply niya. So iniisip ko rin baka mamaya flat earther siya, pro or anti at naiinis siya dahil gumawa ko ng video to spread it more. Kaya sinubukan kong i-comment na kung nabasa niya ba talaga yung pin post. May nag-reply na nanggagaya daw ako. This is where I stop. Kasi obviously the guy does not even understand the intent kahit na nakalagay na sa pin post. Kahit na pinaliwanag ko na. Mga boss, think of this. Pag nag-search kayo sa YouTube ng Flat Earth, how many of those actually tackles the story, the inner workings? Most of the YouTube video is about debunking na round ang mundo. Most of them debunks din na flat ang mundo. So it's like a war.
Kaya noong nirequest ito sa akin, yung topic na to, I saw those videos. I saw that they already jumped into their conclusion. Maiba siguro na trinay intindihin kung bakit nga ba ganun ang paniniwala ang mga claims. But most of the videos are outright debunkers. Honestly, nung una, that was my intent as well. Pero habang nagre-research ako, I figured, ganito palang flat earth, ganito palang inner workings, ganito palang gravity sa kanila, ang rotation, ang seasons. Kaya pala hindi sila nagtitiwala sa NASA. I bet ilan sa atin hindi ito alam. So it dawned on me. Gawan ko ng video as a round earth enthusiast kung anong inner workings nila, kung paano ang pagkakaintindi ko sa kanila. It's not na i-prove sa inyo na flat ang mundo. I will leave the debunking sa mga ibang YouTuber. For now, let us understand the flat earthers. Let us put ourselves into their shoes. Maybe some of you will stop saying bobo, tanga sila, flat ang utak, if you try to understand their belief and just respect that you cannot change them. Change needs to start on themselves. Anyway, I digress. May ilan-ilan ako nakita. Are you a flat earther? Well, no, I'm not a flat earther. Hindi porke ginawa ko tong video is flat earther na. Hindi rin porke ginawa ko tong video is to indoctrinate you. Actually, ang dami sa comments na hindi alam how a flat earth works. Ang gravity, ang rotation, ang seasons. You guys really don't know how it works. Siguro yung iba alam, yung mga nag-research, yung mga naghanap, alam yung iba. Pero the rest, I don't think na alam nyo. Ako siguro the common thing, alam ko rin. Pero yung very detailed to the last bit, siguro flat earth enthusiast na makakasagot nun. Nag-post din ako sa Facebook nito patungkol sa unang pagkakaintindi ko sa flat earth at yung pagkakaintindi ko dito ngayon after researching. So by doing this video, you, as the viewer, will know na ganun pala ang rotation ng flat earth, or I see, kaya naman pala sila naniniwala na flat ang mundo. Then you can give a better argument, or you can question more or research more kung ano man ang gusto ninyo. This video will make you understand how it works. Hindi yung comment agad na maglakbay ka from point A to point B sa mundo, makakabalik ka sa pinanggalingan mo, which proves na sphere mundo. Na actually it's not that easy kasi parehas lang ng circumnavigation ng flat tsaka round earth. Diniscuss ko din to in one of the video. Sa iba kasi debunking agad. Well, honestly, absurd nga naman ang idea, kaya maraming natitrigger. Especially simula nung grade school pa lang tayo pinag-aaralin na natin ito. Pero syempre again, put yourself in their shoes first. Try to understand them. Bakit nga bang ganun ang paniniwala nila? Then you can better debunk the idea of the flat earth. Putting yourself in their shoe does not mean that you have to accept their belief. It just means na open ka na maintindihan sila. Communication is the key, mga boss. A statement from Rino Komura. Hindi dapat flat earth theory ang tawag dyan. Dapat flat earth faith kasi napaka-irrational ang paniniwala niyan. Well, sa totoo lang, I agree, boss, kasi ang flat earth ngayon is different from when it started. Ang Zeticism is more focused on experimentation, disproving that the earth is round or sphere or pear, kung ano man isipin nyo, o kung gusto nyo triangle. Sige, let's go to that point. Pero kasi ang mga flat earthers ngayon, mostly but not all, they tend to look in the Bible. Naniniwala sila na flat ang mundo because the Bible says so. I am not saying lahat, I am saying some. Kaya nga ang unang video ko is pinirasan ko sa inyo mga Bible verses na patunay na ito nga ay nasa Biblia. This is one of the main drivers kung bakit ang mga iba sa ating mga Pinoy ay naniniwala na flat ang mundo. Why not? The Bible says it, sabi nga nila. Totoo na flat ang earth. Napakadaming evidence makikita nyo sa ibang YouTube channel, pero syempre ang topic na to para lang to sa mga free thinker. Hindi to dapat pag-awayan dahil grade school pa lang tayo, globe earth lang tinuturo sa atin. Kaya walang reason para mag-debate tungkol dito. Matuwa na lang kayo na may taong mga sinusubukan i-prove kung ano ang nasa Bible at kung ano ba talaga ang totoo sa mundo natin at buhay ng tao. Kung galit kayo dahil sa tingin nyo kalokohan to, is your opinion. Hindi ka pinipilit na maniwala, bagay na hindi ka naman sanay paniwalaan. Para lang to sa mga taong interesado at hindi sa mga katulad mo na nakikiuso lang. This is a good argument actually. Nung una akala ko ako yung pinapertain na yan na nakikiuso lang, pero cleaner naman ni boss yun. So may mga iba kasi na basta mag-create ng video na disproving the earth is round, like gravity and stuff, seasons, circumnavigation, satellites, and all that thing.
Pero this also exists in a flat earth. Except satellite. Gravity? Well yeah, may gravity ang flat earth. It's called universal acceleration. Pero yun na lang muna, we will delve into it later. Seasons? Yes, may seasons din ng flat earth. See mga boss, if you know and understand how the process works, you will formulate a better question. Bakit tayo nalalaglag sa flat earth? Well, a flat earth will question you. Bakit hindi nalalaglag ang tubig sa sphere earth? Was it because of gravity? Well, think again. For us round earthers is gravity. For them, they already debunked gravity. Ito muna for now mga boss. Ang dami yung request at ang gaganda ng mga topic, kaya lang kasi one man army lang ako, kaya gustuin ko man kayong pagbigyan agad, hindi ko magagawa, tapos may work pa, so ayun. Sa totoo lang, itong flat earth noong February ko pat sinabi, nagkagawa ko pero ngayon ko lang na-publish. Ganun katagal mga boss. Again, at paulit-ulit ko tong i-reiterate sa inyo, I do not believe that the earth is flat. I believe ito ay round or sphere, pero I do respect the flat earthers, it's their belief. It's not proving who is right or wrong. At the end of the day, alam mo sa sarili mo tama ka. Alam niya sa sarili niya na tama siya. So why bother? Sure, it can spark curiosity. Yan siguro posible pa. Pero yung on the spot, ipapamukha mo na intindihin niya ang paniniwala mo o intindihin niya na it does not make sense sa science, 99% will fail. May 1% being na medyo na-curious na siya noon and nag-research. So malamang na ma-convert mo siya. I will try to keep this consistent mga boss, kung saan ang upload natin is Monday, Wednesday, and Friday, at pagdating naman ng Sunday ay weekend review natin at sagot na rin siguro sa mga additional questions sa mga videos, statements to review, and also we can tackle some out of topic questions. Pero I will be cherry picking. Gusto ko malaman nyo na yan, cherry picking ang gagawin ko. Kaya kung hindi ko nakuha ang question nyo, please don't be mad. Ibig sabihin, I am evading it, honestly speaking. That's one thing. Second is either hindi ko alam ang sagot. Third is sadyang ayaw ko lang sagutin. Fourth is sobrang dami na ng content. Kagaya ngayon, ang haba na pala nito, kaya tapusin na natin.